Hanggang ngayon ba naku-curious pa rin kayo kung anong itsura ng mga makukulay na sisiw na to kapag nagsilakihan na nga sila? At dahil nga napalaki ko na nga itong mga sisiw nga na to, kaya naman meron na nga akong pruweba para may pakita nga sa inyo kung anong itsura nila kapag nagsilakihan na nga sila. Pero bago nga yan, isasama ko nga muna kayo sa day 1 nga nung binili ko nga yung mga sisiw ko. Etong araw nga kasi na to ay galing nga ako sa binyagan. Sakto-sakto nasa simbahan nga ako neto at mayroon nga nagbibenta ng mga sisiw at mga ibon sa labas nga ng simbahan. Ang bala ko nga lang talaga ay bibilhin ko nga lahat nga ng tinda nga ni kuya at papakawala ko nga yung mga ibon at ipamimigay ko nga yung mga sisiw. At sa hindi nga inasa pagkakataon, bigla nga ako nagdesisyon na huwag na nga ipamigay nga itong mga sisiw nga na binili ko. Nung bata nga kasi ako talaga pangarap ko nga talaga na mag-alaga ng ganito, kaso wala nga akong budget pambili nga sa nagbibenta nga sa labas namin ng ganitong mga sisiw. Kaya talaga nakikipagsapalaran nga ako sa bunutan para nga makabunot nga ako at makakuha nga ako ng sisiw, kasi hindi talaga ako siniswerte sa mga ganun. At ngayon nga, dahil nga medyo malaki-laki na nga ako at kaya ko na nga bumili nga ng sisiw, kaya naman bigla ako talaga naisip na bakit kaya hindi ko alagaan itong mga sisiw na binili ko dito kay kuya. At talaga naman tuwan-tuwa nga ako nung naiuwi ko nga sa bahay nga itong mga sisiw na nabili ko, kasi talagang sobrang nakakatuwa, lalong-lalo na yung mga kulay nila. At matapos ko na nga sila mabili lahat at maiuwi ko nga sa kanila, ito na nga yung day, ito nung araw nga na nilipat ko na nga sila sa bago nga nilang kulungan. Marami nga kasi nag-comment nga doon sa kulungan nga na pinaglagyan ko nga dito nga sa mga sisiw ko, kasi nga daw lalamigin daw sila doon kasi daw sobrang laki daw ng mga butas. At buti na nga lang talaga si Mang Ring ay merong bakante nga dito na kulungan nga ng mga manok, kaya talagang dito ko na lang inilagay nga itong mga makukulay kong sisiw. At ito na nga yung day 3 at ito na nga yung araw na pinakanalungkot nga ako sa pag-aalaga nga ng mga sisiw, kasi ito talaga yung mga kadalasan nangyayari nga sa kanila kapag nag-aalaga nga tayo ng ganito. Magpapakain nga lang sana nga ako ng sisiw nung gabi nga na to, tas meron nga ako nakita isa ko nga sisiw na hindi na nga gumagalaw at wala na nga buhay. At mga gabi nga na yun talagang sobrang nga ako nalungkot, kaya man agad-agad ko nga kinuha nga yung sisiw na yun at pinagpahinga ko na nga siya. At ito na nga yung day 4 nga nung araw nga na yun, dahil nga namatayan nga ako ng isa ko nga sisiw, kaya naman talaga sobrang ako nag-alala nga doon sa kanilang pinakakulungan. Kaya naman agad-agad nga ako nagpatulong nga dito ko lamang rin para nga magawan nga ng maayos at malaking ang bahay nga itong mga alaga ko nga makukulay na sisiw. Nirequest ko nga kay Mang Ray na gawan nga ng second floor nga itong bahay nga ng mga sisiw ko para talaga magkasya nga sila, dahil nga sobrang dami nga nila. At ito na nga yung day 5 nga ng pag-aalaga ko nga dito nga sa makukulay na sisiw. Ito na nga yung araw na lilipat na nga sila para nga doon sa bago nga nilang bahay na pinagawa ko. At talaga naman sobrang saya ko nga nung nailipat ko nga sila dito nga sa bago nga nilang bahay na tinawag ko nga na mansion, dahil nga talagang sobrang laki para nga sa kanila. At ito na nga ang day 7 nga ng pag-aalaga ko nga sa mga sisiw ko, at ito na nga yung araw na pinapinturahan ko nga itong mansion nila para talagang mas lalong gumanda. At talaga naman sobrang ako natuwa, talaga sobrang saya ko nga sa mga oras na to nung napinturahan nga itong mansion nga ng mga sisiw ko, kasi talagang sobrang ganda niya nga. At ito na nga ang day 9 nga sa pag-aalaga ko nga sa mga sisiw ko, at ito nga yung araw na nakikita ko na nga sila na namumuti na nga yung mga pakpak nga nila. At dito nga talaga nasabi na unti-unti na nga lumalaki nga yung mga sisiw ko, kasi unti-unti na nga rin sila nagkakaputi. Kasabay nga na magkakaroon nga nila ng puti nga sa kanilang pakpak, ito nga rin yung araw nga nung nagpagawa nga ako sa kanila ng playground, kasi nakita ko nga silang malulungkot. At ito nga rin yung araw na talaga sobra ko nga silang na-appreciate, lalong-lalo na nga yung mga kulay nga nila, kasi tignan nyo talaga sobrang ganda nga nila nung nailagay ko nga sila dito nga sa kanilang playground. Nagmukha nga kasi silang mga laruan nga na gumagalaw, talaga sobrang cute din nila, kasi kakulay din nila itong mga laruan nga na binili ko para nga sa kanila. At matapos nga ang ilang araw, ito na nga ang day 13 nga na pag-aalaga ko nga dito nga sa makukulay ko nga ng mga sisiw. At ito nga yung araw nga na unti-unti na nga sila nagkakaroon nga lahat ng mga liig. Ito nga kasi yung araw nga na bumili na nga ako ng bago nga nilang kainan na talaga napansin ko na humahaba na nga yung leg nila. Unti-unti na nga namumuti yung pinakapakpak nila. At ito na nga ang day 14 nga na pag-aalaga ko nga dito nga sa makukulay ko nga na sisiw. Ito nga yung araw na binilhan ko nga sila ng CCTV. So sobrang kulit nga ito kasi mga sisiw ko, at kung ano-ano nga yung ginagawa talaga, hindi ko nga nakukunan ng camera, talagang binilhan ko nga sila ng CCTV para nga kahit papano ay makunan ko at makita ko. At talaga sa sobrang papansin nga nito mga sisiw ko nga sa camera, talagang hindi nga nila tinitigilan nga tong CCTV nga na kinabit ko. At ito na nga ang day 16 nga na pag-aalaga ko nga dito nga sa makukulay ko nga na sisiw. At ito nga yung araw na talagang lumalaki at tumatangkad na nga sila. Unti-unti na nga rin nawawala nga medyo nga yung kulay nila, talagang medyo nalalagas na nga rin yung pinakabuhok nga nila dito. Kasabay nga ng paglaki nga nito mga sisiw ko, talaga sumabay nga rin yung talagang sobrang nga nilang kulit, dahil nga sobrang lilitsin na nga nila. At ito na nga yung day 18 nga na pag-aalaga ko ng mga sisiw. At ito nga yung araw na nagulat nga ako, kasi talagang sumobra na nga yung laki nga nito mga sisiw ko. At talagang 60% na nga lang dito na meron nga
silang kulay at talagang 40% ay puro puti na nga. Tinry ko pa nga sila nga na ilagay nga dito nga sa kanilang dati nga na playground, kaso nung nilagay ko nga sila dito nga sa playground nga nila, talagang nakakatalo na nga sila at nakakatakbo na nga sila na mabibilis. At dito nga ako napasabi na hindi na nga talaga sila pwede ilagay nga dito sa dati nga nilang playground kasi talaga malalaki na sila at matataas na silang tumalon. Kaya talaga kinabukasan pa nga lang ngayon nagpabili na nga ako lamang rin ng mga materyales kasi gagawa nga kami ng panibago nga nilang playground. At talagang sobrang ganda nga nitong bagong playground nga na pinagawa ko nga kasi talagang sobrang taas na to at hindi na nga makakatalon dito yung mga sisiw ko. At di ko na nga alam kung anong day nga to, pero sa tingin ko nakaisang buwan na nga ako dito ng pag-aalaga ko nga dito nga sa mama ko, kulay ko nga na sisiw. At ito na nga sila at ganito na nga sila kalalaki. At dahil nagsisilakihan na nga itong mga sisiw ko, talagang unti-unti na nga rin sumisikip nga sa kanila itong pinagawa ko nga naman yun para sa kanila. Kaya talagang kinabukasan pa nga lang agad-agad na nga kami kumilos nga nila mga nga para nga bumili ng mga materyales kasi ngayong araw na nga kami gagawa ng malaki nga nilang bahay. Kaya naman nung naayos na nga yung bahay nila, talagang kinabukasan pa nga lang hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa at nilipat na nga agad namin itong mga sisiw. Ay, hindi na pala ito sisiw, mga manok ko na pala dito sa bago nga nilang bahay. At talagang tuluyan na nga nawala nga ang kulay nga nila dito. Talagang hindi na nga sila matatawag na makulay nga na sisiw o manok kasi talagang literal na manok na nga sila. At ito na nga pang 40 days nga na pag-aalaga ko nga dito sa aking mga sisiw. Ay, sisiw, mga manok pala dito nga sa kanilang bagong ang bahay. At ito na talaga yung nalalapit nga na talagang lalaki na nga sila, talaga magiging tandang na nga itong mga manok ko. Talagang sobrang nga nakakatuwa kasi talagang ang bilis sila magsilakihan. At ito na nga ang pangalawang buwan. Ayan, 2 buwan na nga to simula nga nung binili ko nga itong mga sisiw ko. Pala mga manok. At ito na nga naging itsura nga nila. At talaga namang sobrang ako nagulat nung nalaman ko nga na ganito na nga sila kalalaki. At dito ko talaga nalaman na ganito pala itsura ng mga sisiw na makukulay kapag nga lumaki na nga sila. Ayan no, grabe ang lalaki. At alam ko na marami nga rin sa inyo nga nag-alaga nga ng mga sisiw nga na makukulay na binibenta tuwing may mga fiesta. At alam ko rin na talaga sure ako na hindi nyo nga napalaki yun kasi talaga namatay agad kinabukasan nga nung binili nyo. Kaya ngayon ay nalaman nyo na kung ano nga mga itsura nila kung sakaling napalaki nyo na nga sila. At ito nga magiging itsura nga nila. At talaga mga tandang na nga na manok nga itong mga sisiw ko at talagang pwede na nga silang mag-asawa. At kung nanood ka nga sa aking sisiw serye, talaga naabangan mo nga, talaga nasilayan mo nga kung paano nga sila lumaki. At sa lahat nga na sumuporta nga sa aking sisiw serye at sa lahat ng mga nanood at lagi nag-aabang, maraming nga salamat sa inyo kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ko sila mapapalaki ng ganito. Hindi ko alam kung ganito na nga lang talaga sila lalaki o meron pa talaga mas lalaki pa nga sa kanila. Kaya naman i-comment nyo kung meron nga kayong ganitong klaseng manok. I-comment nyo nga kung lalaki pa nga itong mga ganito. At abangan nyo nga rin kung ano nga mga gagawin ko nga dito sa aking mga manok nga na napalaki na from the sisiw na makulay, ngayon ay manok na puti. Talaga naman sobrang inalagaan ko nga yung mga video nga at clip nga na talagang tinabi ko nga para talaga may pakita nga talaga sa inyo nga yung kanilang journey nga ng paglaki. At dahil alam nyo na nga kung ano nga itsura ng mga sisiw nga na makukulay kapag lumaki, kaya naman i-share nyo nga tong video na to at mag-tag kayo ng mga friends nyo na hindi pa nga alam para nga malaman din nila kung ano nga itsura ng mga sisiw na to kapag nga nagsilakihan na.